So, ang aking pong tatalakayin ngayon ay ang napakataas na halaga ng katawang tao. Marahil po, lahat po ng nakikinig ngayon sa akin ay may katawang tao. Wala po siguro sa atin nakikinig ngayon na nasa katawang aso, baboy. Ang katawang tao po ay napakahalaga dahil sa pamagitan ng katawang tao na mayroon tayo ngayon ay maunawa natin ang tunay nating espiritual na pagkatao at pwede na sa pamagitan ng pagsunod sa proseso na makakamit natin sa isang spiritual teacher, ganap na o tunay na spiritual master, sa pakikinig sa kanya, pag-aaral sa kanya, at sa pagsunod natin sa ituturo niya, ay tayo ay makakabalik doon sa spiritual na mundo, sa spiritual na lugar, kung saan tayo ay natural na nananahan. Di po ba sa marami kong pagtalakay ay lagi kong sinasabi paulit-ulit na tayo ay ang spiritual na nilalang na pansamantalang narito sa material na katawan. Tayo ay spiritual na nilalang, hindi tayo material. Nababalutan po tayo ngayon, may balot tayo ngayon, may sapo tayo ngayon ng dalawang material na katawan. Katawang pisikal, nakikita ng mata natin. Katawang mental, hindi nakikita ng mata natin, pero nakikita mo yung isipan o yung mind, isip. So material po yung mga yan, physical saka mental na material na katawan. Pero tayo ay spiritual at abnormal nating sitwasyon ang tayo ay nakapaloob sa material na tahanan o sasakyan o kulungan na ito. At tayo ay narito ngayon sa material na dimensyon. Hindi po kasi tayo taga rito. At dahil sa narito tayo sa material na dimension, nababalutan tayo ng material na katawan, pisikal at mental, ay tayo po ay nagdaranas ng mga sakit, pasakit, paghihirap, pagdurusa. Ang mundo po kasi na ito ay mundo, lugar ito ng pagdurusa. Itong lugar na to ay binigay sa atin ng Diyos dahil meron tayong hangarin, meron tayong desire na mag-enjoy, maging enjoyer, maging Panginoon, mga peking Panginoon, peking enjoyer, peking master. Tayo po ay hindi ang master. Tayo po ay tagapagsilbi ng isang master, yung Supreme Master. Ang kaligayahan po natin ay magsilbi sa Kanya, magbigay ng kasiyahan sa Diyos out of love. Pero ayaw po natin gawin yon. Tumanggi tayo sa natural natin na gawain na yon. Kaya po, binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng lugar kung saan
ah, magsusubok tayo na maging tagapag-enjoy ng hiwalay sa pagbibigay ng enjoyment sa Diyos. Ito yung lugar para sa ating attempted enjoyment ng hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. Hindi talaga ito lugar for enjoyment. Kasi ang lugar na to ay punong-puno ng suffering, pagdurusa. Para mabago yung ating hangarin na mali. Sinadya, dinesenyo ng Diyos itong ganitong arrangement, itong ganitong disenyo ng mundo na ito para tayo ay matuto, ma-rehabilitate, ma-educate kung ano talaga yung normal sa atin, ano talaga yung natural sa atin, ano ba talaga tayo, sino ba talaga tayo, ano ba talaga tayo, at ano yung kaugnayan natin sa kabuuan ng umiiral na katotohanan. So, ito pong pagkakaroon natin ngayon ng katawang tao ay napakahalaga. Sa lahat po ng katawan na maaari nating mapuntahan, maibigay sa atin ng kalikasan, depende sa ating kagustuhan, itong katawang tao ang pinakamamahalin, pinakamahal. Dahil nga, itong katawang tao na ito ay may maibibigay sa atin na gamit. Meron itong maitutulong sa atin para matapos natin yung pagdurusa natin dito sa mundo na ito. Sa pamagitan ng pagbalik muli doon sa spiritual na mundo na walang material. Mundo na spiritual, mundo na walang pagdurusa, walang alalahanin. Puro lamang po spiritual na pagmamahalan, spiritual na pagsisilbi, spiritual na kaligayahan. Yun po talaga ang lugar na natural nating dapat na galawan. Ang magdusa sa material na dimension na ito ay natural lang. Ang hindi natural ay yung narito tayo. Ang natural po sa atin ay naroon tayo sa mundo na walang pagdurusa. Ang mundo na ito na material ay mundo ng pagdurusa. May konting sense enjoyment, material na enjoyment, pero marami pong pagdurusa. Maraming problema. Maraming takot. So, napaka-importante ng katawan na ito at napaka-dalang din yung pagkakataon na magkaroon tayo ng katawan na itong katawang tao. Napaka-rare opportunity. Hindi laging makakamtan. Hindi laging available yung katawang tao na to na magamit natin, mapuntahan natin, maibigay sa atin.
So, itong katawang tao na to ang natawag na take off point para tayo ay mag-take off papunta doon sa spiritual world. Okay. Sa pamagitan ng katawang tao na to. Sa katawang tao na to, may binibigay ito na mataas na kamalayan. Baga mas advanced, mas angat, mas mataas, mas mayaman, mas malawak yung ibinibigay nito na kamalayan. Yung kakayahan na makamalay, makaalam kung ano yung umiiral. So, ito yung meron sa katawan na ito. Pwede tayong, dahil sa mataas na kamalayan nito, pwede tayong magtanong. Questionin natin ang katotohanan sa ating pag-iral. Dahil sa mataas nitong binibigay sa atin na kamalayan, pwede tayong magtanong, mag-inquire. Ano yung kahulugan ng buhay na ito? Bakit ako narito? Saan ako galing? Saan ako pupunta? Bakit may pagdurusa? Ayoko namang magdusa. So, pwede tayong magtanong. Sa tulong ng katawan na ito, meron ito may bibigay na ganung tulong sa atin na magtanong tungkol sa absolute truth, sa lubos na katotohanan. Plus, pwede nating maunawaan talaga yung katotohanan, yung absolute truth sa pamagitan ng katawan na ito. Pwede tayong magtanong at pwede nating malaman yung sagot sa pamagitan ng katawan na ito. Dahil nga ito ay mayroong mataas na level o antas ng kamalayan. Kaya nga po, wala tayong makikitang nag-aaral na aso o pusa sa eskwela, di ba? Puro mga tao yung nag-aaral, di ba? Kasi nga yung katawang tao na to ay merong mataas na kamalayan. Mas developed yung consciousness, yung awareness. Meron itong binibigay na ganong kakayahan. So, yung pong katawang hayop, ang kamalayan nila, ang kamalayan ng mga spiritual na nilalang na nasa loob ng katawang hayop. Ang laman lang, ang kanilang karaniwang iniintindi, iniisip, umiikot lang kanilang kamalayan sa apat na gawain. Apat na activities. Una, sleeping. Pagtulog. Pangalawa, eating. Pagkain. Pangatlo, sexual intercourse. Sex. Pang-apat, pagdepensa. Pagbigyan ng proteksyon sa kanilang buhay, sa kanilang katawan para hindi mamatay, hindi masira. Diba? So, eating, sleeping, sex, and defending. Pagtulog, pagkain, eating, pagkain, pagtulog, pag-sex, saka pagdepensa. Okay? Ito yung apat na gawain ng mga nilalang na nasa katawang hayop. Nakalimitat dito sa gawain na to. Yung pagkaroon natin katawang tao, pwede na naman po natin gawin. Ginagawa rin po natin ito. Ginagawa rin natin itong eating, sleeping, sex, and fighting or defending.
Pero, meron panglima na gawain na available, pwede natin gawin sa pamagitan ng katawan na ito. Yun nga yung may kinalaman sa self-realization. Ganap na pagkilala sa ating tunay na spiritual na pagkatao. Baga, spiritual consciousness. Pwede natin yung mapagyaman. God consciousness. Pwede natin yung makamtan. Muling makabalik tayo sa consciousness, sa kamalayan na spiritual. Sa kamalayan na para sa Diyos. Yung natural nating kamalayan. Sa katawang tao, okay, pwede tayong makabalik sa natural nating spiritual na kamalayan. Spiritual tayo eh. Meron tayong puro na spiritual na kamalayan. Eh, ngayon po puro material yung laman ng ating kamalayan. Kakaunti. Yung may kinalaman talaga sa tunay na spiritual na kaalaman. Di ba? So, dito sa pagkaroon natin ng katawang tao, maaari nating gawin yung ikalimang gawain. Okay? Spiritual perfection o pagpa-perfect ng ating spiritual life, spiritual consciousness. Pwede tayong makabalik doon sa ating spiritual na kalagayan. Ayun. Itong ikalimang gawain na ito ang naghihiwalay sa hayop at sa tao. Ito ang magtutukoy kung ikaw ay namumuhay na tao o namumuhay ka ng parang hayop. Pag ito'y ginagawa mo, namumuhay ka bilang tao. Itong apat na gawain, ginagawa yan dahil meron tayong material na katawan eh. Okay? Kailangan kumain, matulog, for procreation, merong sex, merong defense para pangalagaan natin yung ating pag-iral dito. Kailangan naman po yan. Pero kailangan po nating gugulin ang mas marami nating panahon at lakas sa ikalimang gawain na ito. At itong gawain na to, dito nakalaan yung ating buhay. Ito talaga yung goal ng buhay. Yung for spiritual perfection, for God consciousness. Yun yung goal ng ating buhay. Ngayon, pag hindi po natin ginagawa yung ikalima, para lamang tayong namumuhay ng parang hayop. Namumuhay lamang tayo ng parang hayop. Sayang yung gamit talaga nung katawang tao na to. Sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko po, madalang po na tayo ay magkakaroon ng katawang tao. Hindi po lagi-lagi itong pinagkakalob sa atin ng kalikasan ng Panginoon Diyos. Ngayon po, kung hindi natin ito ginagamit, yung katawan na to sa ikalimang gawain, for spiritual perfection, for self-realization, for God realization. Para po tayong merong sasakyan na may 5 gear o cambio. Diba? Sa sasakyan, merong first gear, second gear, third gear, fourth gear. Merong ibang sasakyan may ikalimang gear. Okay, mas mabilis. Ay po. Ginagamit lang natin yung 4 na gear. Hindi natin gagamit yung ikalimang granahe para mas mabilis yung ating pagtakbo. Gamit yung sasakyan na ito. So, may gamit itong ikalimang gear na ito. Okay? Para po tayo ay bumilis, umusad, papunta po sa ating natural na spiritual na kalagayan. Sayang
Di ba? Alam po naman natin, kamukha po, meron tayong muscle na hindi natin ginagamit. Di ba? Yung muscle natin, nawawala. Di ba? Kasi hindi siya na-engage, hindi siya nagagamit. Nawala. Ang tawag po doon sa science, atrophy. Kasi hindi mo nagagamit yung muscle, liliit tapos magiging malambot na. Kasi hindi nagagamit. So, kailangan po natin gamitin itong katawang tao na to doon sa dapat niya talagang paggamitan. Itong katawan na to. Sa pursuit, sa hangarin, sa pagsisikap for spiritual perfection. Gamitin natin ito. Sayang. Diba? Pag hindi po natin ginamit yan, yung hindi natin tayo nag-engage sa ikalimang gawain na yan, tapos gagawin mo lang yung 4 na gawain ng hayop. Di ba? Di ba? 4. Ito naman sa tao, 5. Interest mo lang 4. Di ba? Yung 4 na yan, eating, sleeping, sex, fighting, or defending, maluwag na maluwag. Kayang-kaya mong magawa yan sa katawang tao So, hindi ka nabibigyan ng sa katawang hayop Yung 4 na magawa mo sa katawang hayop So, hindi ka nabibigyan ng katawang tao. Kasi hindi ka naman interesado sa ikalimang activity, self-realization. So, ngayon may katawang tao ka, katawang tao tayo, di ba? Pag hindi natin ginamit yung katawang tao na to sa endeavor, pagsisikap sa spiritual perfection, ito lang yung pinagkakaabalahan natin. Yung 4 na gawain ng hayop. Next life mo. Katawang hayop na bibigay sa'yo ng kalikasan. Kasi hindi ka interesado sa ikalima Ito lang interest mo, 4 Bigyan ka ng kalikasan ng nababang uri ng katawan. Bababa ka sa kakaroon ng katawang hayop. Di ba? So, itong na to, yung katawang tao na to, para tong premyo sa atin na award sa atin to ng Diyos, ng kalikasan. Lahat po tayo, lahat ng spiritual na lilalang, bibigyan ng oportunidad na magkaroon ng katawang tao. Spiritual tayo. Okay? Iba't ibang katawan yung maaari nating mapuntahan, bigay sa atin ng kalikasan. Pero lahat bibigyan ng oportunidad na magkaroon ng katawang tao para mabigyan ka ng oportunidad for self-realization, for spiritual perfection. Ngayon, pag hindi mo ginamit yung katawang tao niyan, kukunin sa'yo yan ng kalikasan, ng Diyos. Hindi ka interesado Ngayon, kung sa pagkaroon mo ng katawang tao na to, gagamitin mo yung katawang tao na yan for that 5th activity, engaging in a spiritual perfection, in the pursuit for spiritual perfection. Gagamitin mo yung katawang tao. Kung di mo man yan ma-perfect ngayon, next life mo, bibigyan ka pa rin ng katawang tao. So, dapat po natin gamitin itong katawang tao na to sa dapat nitong paggamitan. Pag-aaral, pag-inquire tungkol sa buhay, at pagsisikap na maunawaan itong katotohanan sa ating buhay. Sino ba talaga ako? Ano ang dapat kong gawin sa buhay? Ano ang relasyon ko sa Diyos na pinanggalingan ko? Anong relasyon ko sa mga anak ng Diyos, mga kapatid ko na anak din ng Diyos? Ano ang relasyon ko sa mundo na ito? Sa katawan na ito? Sa isip ko na ito? Anong tama kong pakipagrelasyon sa mga ito? Spiritual pala akong nilalang. Ngayon ko lang nalaman. Pag nalaman natin na may spiritual energy ikaw, makukonsidera mo, matutukoy mo, tama, merong spiritual dimension. Pero hanggat hindi mo nakikita na ikaw ay spiritual, o hindi mo malang nadinig
na ikaw ay spiritual, na hindi mo nasuri na mayroong spiritual energy, hindi mo rin matutukoy na mayroong spiritual na dimension. Ang alam mo lang, material. Kasi yan nakita ng mata mo eh. Puro material. Pero once na nakaawan ka ng Diyos, na magkaroon ng kasilip ka sa katotohanan tungkol sa iyong spiritual na pagkatao, ipakita sa iyo ng Diyos, makakaawaan ka ng Diyos na makita mo na mayroong spiritual na energy, ikaw, makukonclude mo, magkakaroon ka ng conclusion tama. Hindi lang material yung mundo, mayroong spiritual na mundo. So, patuloy tayo magkakaroon ng katawang tao kapag tayo ay may interest na ma-perfect yung ating spiritual consciousness. Kakasikap natin na makilalang ang ating spiritual na pagkatao, maunawan ang ating spiritual na pag-iral. Kasi sikap po natin, mararating din po natin yung natural nating kalagayan na spiritual. Kung meron po tayo talagang tunay, sincero na hangarin para sa spiritual na buhay, bibigyan po tayo ng Diyos ng oportunidad na makatagpo, na makamit ng kanyang kinatawan, ng kanyang pure devotee na mag-e-educate sa atin, magtuturo sa atin, na magte-train sa atin. Bibigay sa atin ng proseso para gawin natin, bibigay sa atin ng guidance na susundin natin, para unti-unti ay malinisan tayo sa impluensya ng material at muli natin makamtan yung malinis natin na spiritual na kalagayan. Walang material contamination. Purong spiritual na kamalayan. Purong spiritual na pagmamahal. Purong spiritual na kaligayahan. So, pakatandaan po natin, man proposes, God disposes. You ask and you shall receive. You knock and it shall be open unto you. Sa madali pong salita, kung ano po yung hangarin natin, yung desire natin, ibinibigay po yan sa atin ng Diyos. Sa pamagitan po ng katawang tao na ito, sa tulong po ng katawang tao na to, makakamit po natin ang ating natural na spiritual na kalagayan. At dahil po sa napakamahal, napakahalaga ng katawang tao na to, kailangan po natin itong ingatan. Hindi man po tayo ang material na katawan, ang material na isipan, dapat po ito ating pangalagaan. Exercise, pahinga, rest, masustansyang pagkain, magandang hangin, magandang sikat ng araw, diba? Kapaligiran na makatulong sa atin para yung isipan natin ay hindi mapuno ng magugulong
issue tungkol sa buhay na ito o mga concern na labis-labis sa material, huwag po tayong mag-aksaya. Huwag nating aksayahin ang ating oras, ang ating lakas, ang ating buhay, ang katawang ito sa pagsisikap lamang sa material na pangangailangan. Huwag po nating gamitin ang katawan na ito para sa pagsisikap para makatikim ng sensual na kaligayahan, sense gratification, material pleasure. Na yung material pleasure, natitikman din naman ng mga nilalang doon sa hayop na katawan. Sa pamagitan ng katawan na ito, katawang tao na ito, matitikman natin yung mas mataas na kaligayahan. Yung spiritual na kaligayahan. Transcendental na kaligayahan. At kung tayo ay aasenso sa pagsisikap na ito, okay, ito ay magpapatuloy at magpapatuloy nang walang hanggan. So nakakalungkot po na makita natin ang ating sarili, ang kapwa natin na sinasayang lamang, winawaldas lamang ang napakamamahaling katawan na ito sa material lamang na gawain, material na pagsisikap. Upang maging malinaw ang ating pananaw sa kahalagahan ng ating buhay sa katawang tao na ito. Ito po ay nangailangan din ng ng tunay na pakikinig. Sinsirong pakikinig sa mga nakakaunawa ng topic na ito. Para po tayo ay ma-inspire nila, ma-impluwensya nila. Ganon din po. Kailangan din po natin ng tulong na mahimasmasan, maging malinaw yung ating kamalayan. At ang tutulong po dito sa atin para makamit itong pagkaroon ng mas malinaw na kamalayan ay yung proseso po ng mantra meditation, transcendental sound meditation. Ang ginagawa po natin na proseso ng pakikinig at pagsambit ng mga transcendental na o spiritual na pangalan ng Diyos. Kaya po naman, lagi-lagi po, inuulit-ulit ko po na pagsimikapan natin na laging gawin ang proseso na ito. Okay po, hanggang dito na lamang po. Tuloy po natin ang subject nito na may kinalaman sa reincarnation. Maunawa natin itong reincarnation. Ang paano natin ito matitigil. Sa susunod po nating mga paghaharap. Pero sana nga po ay gawin po natin yung proseso ng purification. The process of purification by the process of hearing and chanting the transcendental sounds. Salamat po. Haribol. Namaste. Haribol. Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol,
Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Whoa. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Whoa. Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol! Maraming pong salamat sa inyong lahat. Magandang buhay po sa ating lahat. Haribol!